ating cameraman. Okay, thank you. So, buksan natin yung 2 Corinthians chapter 5, verse 1. Actually, ang 2 Corinthians chapter 5, verse 1 up to verse 10 ay isang bahagi sa isang pagtitipon na napakahalaga. Ang pinag-uusapan po ay tungkol sa legality, no? Legality sa pagkilala sa Godhead, legality pagkakilala sa tunay na pananampalataya, legality tungkol sa mga tunay na mga binhi ni Abraham na bilang tagapagmana ayon sa pangako. Now, in more than how many thousands of churches today, sa iba't ibang panig ng daigdig, ang church, ang iglesia, ang tao, katulad sila sa hukuman na danasin ng sanlibutan. At ito ang paliwanag ni Apostol Pablo sa taga-Corinto. Bago tayo makarating sa verse 10, siguro simulan natin ang verse 1. Sa verse 1 sa 2 Corinthians, doon po natin makikita ang nabanggit po natin bilang paglilinaw doon sa talata kung paano po ang galaw ng ating mga hukuman during the time na mayroon pong hearing, no? So dito po sa paglilingkod natin sa Diyos bilang pagbabahagi, lalo na sa mga matatagal na sa paglilingkod sa Panginoon, at siguro yung mga baguhan mag-aral at pag-aralang mabuti ang salita ng Diyos. Okay, simulan natin sa aklat ng verse 1, 2 Corinthians chapter 5. Okay, sa mga unang nakakita, pakibasa po sa 2 Corinthians chapter 5. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Diyos. So doon sa verse 1 na yan, isang malalim na pag-aaral na ito ay nakasulat din sa Revelation chapter 23, verse 1. Tingnan nga natin sa Revelation chapter 23, verse 1. 20? Walang 20. Revelation chapter 20, verse 3. Meron? Kasi binulit ko lang yung Uh, 21 verse 3. Tingnan natin. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan. Sige. Na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Malinaw. Yung tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. At ituloy mo yung binasa. At siya'y mananahan sa kanila. At sila'y magiging mga bayan niya. At ang mga Diyos din ay sa kanila. At magiging Diyos nila. Yan. So, yung 2 Corinthians in chapter 5, verse 1, nang sabi doon, kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggang sa sangkalangitan. Itong bahay na tinutukoy na hindi gawa ng kamay, ito ay walang hanggang sangkalangitan. Merong tabernakulong ukol sa lupa, na itong tabernakulong ukol sa lupa, ito yung katawan natin na atin ngayon kasalukuyang buhay, na ang pananampalataya ng mga apostol, yung depensa nila against the worldly flesh, ang depensa nila na meron silang gusaling
mula sa Diyos. In other words, ang depensa ng mga apostol, bagamat sila ay merong katawang ukol sa lupa, ngunit ang higit nilang depensa sa kanilang paglilingkod sa Diyos, na meron silang katawang ukol sa Diyos na walang hanggan sa sangkalangitan. So, yung defense na yun, from verse 1, ipinakita din up to verse 2 para makita natin kung paano iharap ng tao ang kanyang sarili sa hukuman ng Diyos. Sapagkat ngayon, maraming mga churches, religion, doctrine, maging from 15th, 21 century, at maraming mga believers in Christ ngayon na nananatili pa sa sistema ng kinagisnan. So titingnan natin dito kung pasado yung binabanggit po natin. Sundan natin sa versikulo 2, verse 2. Sapagkat tunay na sa ganito, kami ay nagsisihibik. Yan na nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanan mula sa langit. 3, na kung mabihisan nga kami niyaon, ay hindi kami masumpungang ubad. Yung katawang ukol sa lupa, magkaiba sila sa katawang ukol mula sa walang hanggang sangkalangitan or katawang ukol sa langit. Yung dalawa, katawang ukol sa langit at katawang ukol sa laman, ukol sa lupa, na itong ukol sa lupa, alam natin kung ano ang pagkatao ng tao ng ukol sa lupa. Pag ukol sa lupa, ang kaisipan ng tao, pag namatay, inilibing 6 feet below, paglamayan siya, at pagkatapos, wala na. Pero itong ukol sa langit, iba ang pinag-uusapan dito. Sapagkat merong pagbibihis na gagawin, nang sabi dito, na kung mabihisan nga kami niyaon, ay hindi kami masusumpungang ubad. Sa magkatuwid, ang ukol sa lupa na katawan, kailangang mabihisan siya ng katawang ukol sa langit. Kapag hindi siya mabihisang ukol sa langit, masusumpungan siyang hubad. So makikita natin dito sapagkat kung paano ang pagbihis ng Diyos, kung paano dipinsahan ng iba't ibang mga churches or leader or individual ang tungkol po sa dalawang bagay na pinag-uusapan nito, sapagkat bawat individual ay merong pagdepensa sa sarili na iisa ang sinasabi tungkol sa Diyos, paglilingkod, pagpupuri, pagbigay ng kaluwalhatian, pagdalo sa mga gawain, iisa po ang sinasabi. Pero dito, inilinaw sapagkat sa hukuman, bawal doon magsinungaling. Pag sinabing Jehovah's Witness, kailangan witness ka who is Jehovah from the Old Testament up to the present. Pag sinabing Christ Witness, kailangan alam mo ang death and resurrection ni Christ from the beginning, from Genesis to Revelation. Ganyan po ang understanding ng witness. Okay. Ngayon, hindi pwede na kukuha ka ng witness na yung witness ay hindi totoong witness. At hindi pwedeng kukuha ang Diyos ng isang witness na mag-witness sa kasinungalingan. Ngunit ang katawang ukol sa laman, kumukuha sila ng mga witness na hindi witness. Ngunit yung katawang ukol sa Espiritu, kumukuha sila ng witness na talagang mula sa Diyos. Na itong witness nito ay magsasabi ng katotohanan, manindigan sa katotohanan,
At yun ang ginawa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang larawan na siya ngayong kinikilala nating Savior physically hanggang sa pangalan na merong pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ika-ligtas. Acts chapter 4 verse 12. Ngayon, dito sa talatang ito, verse 3, na kung mabihisan nga kami niyon, ay hindi kami magasusumpungang ubad. Sa mga katuwid, kapag ang isang mananampalataya, anumang churches, anumang religion, na hindi lumakad ayon sa laman na may katawang ukol sa lupa, sa panahong ito, tulad ng pag-aaral na ito, hindi siya masusumpong ang hubad. So, ang sabi dito sa English, if so be that, being clothes we shall not be found naked. So, ano ba yung tinutukoy na damit na ito? Di ba sa Revelation 7:14, tinanong si John the Beloved, nagtanong siya, Panginoon, saan galing yung mga yan? Sabi niya, mula sa mahigpit na kapigatian. Sila ay pinaputi ng dugo na kordero. Nagdamit sila na ang kanilang mga damit na marumi, nilinis yan sa pamagitan ng dugo ng kordero. Ibig sabihin, sila yung dinamitan, na yung damit na dinamit sa kanila, yung damit na hindi panglupa, kundi panglangit. So, yung aral na yon, pag dinala natin sa second coming, doon makikita kung sino yung hubad, kung sino yung may damit. Ano yung binigay ng Diyos na instruction kay Eva at Adan sa Old Testament? Di ba aral, salita? Ito ang gawin nyo, ito ang gawin nyo, ito ang sundin nyo. Pag ginawa nyo yan, ito yung mangyari. Pag sinuway nyo, ito yung mangyari. Pag ginawa nyo, yan ang cloth nila. Pero pag sinuway nila yon, di ba, nakita ang sarili ng hubad. Ang ginawa nila, kumuha sila ng dahon, tinakip sa kanilang katawan. Temporarily. Now, as a human being today, hindi tayo pwedeng tumingin lamang sa isang kasuotan o sa isang paniniwala na hindi tayo mismo ang nakakita sa katotohanan yun. Na ang sabi dito sa talata, na kung di mabihisan nga kami niyaon ay hindi kami mga susumpungang hubad. Praise the Lord. 4. Sapagkat tunay na kaming nga sa tabernakulong ito ay nagsisihibik na nangabibigatan, hindi isa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa namin kami mabihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Sipin niyo po. Balik tayo sa mission ni Apostol Pablo. Kung tutusin, wala siyang pakialam sa mga tao. Saved na siya in Christ. Pero dahil sa mission na kanyang tinanggap sa Panginoon, nagkaroon siya ng concern sa community, sa kanyang kapwa, sa iba't ibang lugar ng Galacia, ng Corinto, Episo, sa malalayong lugar. Nakita niya kung anong nakita natin ngayon, nakita niya. Ngunit sabi niya, doon sa tabernakulong yon, sila ay nagsisihibik, nangabibigatan, hindi sa ninanasa naming maging hubad. Kundi ninanasa namin kami ay mabihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. If we took missions, kapag ang tao pala ay nabihisan ng katawang ukol sa sangkalangitan, ang kanyang concern na magkaroon siya ng tungkulin upang lamunin ng buhay yung katawang ukol sa kamatayan. Pero kapag ang tao hindi nabihisan ng ukol sa sangkalangitang damit, wala siyang concern sa kapwa. That is a kind of a witness, both literal and spiritual today, sapagkat ang korte hindi po pwedeng pagsinungalingan.
Ibig sabihin, ang gobyerno hindi pwedeng mag-spend ng time, finances, supposedly, doon sa mga cases na hindi po binigyan ng marangal at sagradong desisyon, kundi kalimitan sa panahon natin ngayon, ang defense ng bawat panig ay hindi na po makita sa panahon ngayon kung sinong totoo, kung sinong nagsabi ng totoo, kung sinong nagsabing hindi. Sapagkat ngayon ang tao dumirikta may Diyos. Like, nag-worship sa Panginoon, naglingkod sa Diyos din naman. Ang katwiran natin sometimes, oo, sa Diyos din naman sila, parehas lang. Wrong. Sapagkat mayroong katawang ukol sa lupa, may katawang ukol sa langit. Yan na. Ngayon, gaano ka-importante ito? Okay, basahin na lang natin. Sa sunod na bersikulo, sa mga nakasumbong, 2 Corinthians chapter 5, verse 4. 5. 5. Ngayon, ang gumawa sa amin ng bagay din ito ay ang Diyos, na nagbigay sa amin ng pagtotoo ng Espiritu. Yun. 6. Ang nagbigay sa kanilang patotoo, Espiritu. Yan na, hindi tao. Hindi pangkaraniwang tao. Hindi isang tao na katulad natin, kundi ang nagbigay sa kanila, Espiritu. Ang gumawa sa amin ng mga bagay ding ito ay ang Diyos. Ibig sabihin, pag ginawa ko na galing sa Diyos, ito ay patotoo ng Espiritu. Kapag nirefuse ng mga tao na lumalakad ayon sa laman o taglay ang katawang ukol sa lupa, ang patotoo ng Espiritu, nirefuse ng mga taong ito. Now, kapag ginamit ng mga taong ito ang pangalan ng Diyos, ibig sabihin, ang depensa nito, hindi ganon kapulido, hindi ganon katibay, kundi gumawa sila ng depensa sa sariling paraan para makapagsinungaling. Tingnan natin ha, dito sa versikulong ito, makikita natin, sapagkat nilinaw na nagbigay sa amin ng patotoo ng Espiritu. So masilan po itong topic na ito na ating binabasa. Okay, sundan natin sa verse 6. Okay. Verse 6. Kaya nga, kami laging malakas ang loob. At nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa Amen. kawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Yung scripture po ay nililinaw. Malakas ang loob ng mga apostol sapagkat nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. So paano niya i-apply? Paano natin i-apply? Paano i-apply ng church? Pag nasila sila sa katawan, wala sila sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, kung paglilingkod ang pag-uusapan, pag-worship sa Panginoon, kung nag-worship, nagpuri, praising and dancing unto the Lord, ngunit hindi isinabuhay as a real witness ang katawan nasa mga tao, ngunit ang mga taong lumalakad ayon sa laman at may katawang ukol sa lupa, tulad ng sinabi ni Paul, wala kami sa harapan ng Panginoon. In other words, ang katawang ukol sa Espiritu, kapag ang taglay ng tao ay may katawang ukol sa Espiritu, lagi siyang nasa harapan ng Panginoon. Lagi niyang kausap ang Diyos. Hindi kapitbahay, hindi kaibigan. Kapag kailangan ng tao ng advice sa Panginoon, nandyan ang Diyos mag-advise. Hindi siya kailangan humingi ng advice sa sinumang tao. Sapagkat kapag humingi ka ng advice sa isang tao, to those believers today na galing sa ibang taong advices, ang taong yan ay lumalakad ayon sa laman. So, kung ako yon,
nalamanakad ayon sa laman, mag-a-adjust ako kaagad. Sapagkat ang ukol sa laman ay para sa kamatayan. So, kung iisipin ko, anong saysay ang aking paglilingkod sa Diyos kung ganun lang palagi? Nahubad ako lagi sa paningin ng Panginoon. Pag sinabing hubad, lagi akong nakukorek, lagi akong nalilinis, lagi akong napupuna ng Diyos. So, agad akong mag-adjust sa aking sarili sapagkat napupuna ako lagi ng Diyos. Ganun po. Like, bakit wala ng Sabat sa panahon ng Spirit time? Bakit ang Sabat ng Jew ang pinaiiral? Bakit ang Sabat ni Kristo hindi na? No. Pag hindi ka nag-Sabat ngayon as a Christ believers, hubad ka sa paningin ng Diyos. Pag nag-first day of the week yun, wala kang Sabat, hubad ka sa paningin ng Diyos. Ngayon, ang depensa mo, nasa Diyos kami. So makikita natin ang defense na ito kung gaano katiyak yan at pulido. Yan na. Sunod na verse, makikita natin. 7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Tuloy. Na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan ng kasama ng Panginoon. Di ba? Anong reason bakit tayo uminom ng gamot? Ang reason para gumaling. Ang mga apostol, ibig nga nila mawala sa katawan eh. Kasi ito, ang katawan natin, yung flesh natin, talagang weak to. Ay tayo, lahat ng may sakit, uminom ng gamot, patsikap sa doktor, para gumaling. Pag gumaling ka, saan mo gagamitin yung katawan? Back to normal uli. Taglay ang katawan ukol sa lupa. Yan ngayon ang malaking problema sapagkat one day, lahat ng tao harap sa hukuman ng Diyos. Makikita natin sa scripture na ito. Ngunit, nandoon yung malakas ang loob namin. Tama? Ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan. Hinahangad na nila na mawala sa katawan. Nung pinatay ang mga apostol, yun yung time, ng end of time sa kanilang physical na kalagayan. Pero nung nabubuhay sila at malakas, walang karamdaman, sila ay nag-mission, nagtrabaho sa Panginoon. Wala na silang time para bumalik pa sa dating sitwasyon na mag-sitting pretty number 4. Hindi na iniisip nila yung ganito, yung ganyan. Pastor, para naman tayong ano niyan. Look at your family. Look at our family. Look at the environment. Look at the next generation. Worse na ang daigdig na ito. Napaka-worse na. At mapalad na nga lang tayo as a servants of the Lord, as pastors and bishops under Jesus Christ government. Dahil ipinakita ng Diyos, magitan ng mga apostol, yung lakas ng loob nila kung anong meron. Hindi ba yung nag-iisip, teka muna, mukhang mawalan ako, mukhang mahirapan ako. Wag na lang, mukhang ditiyak yan, mukhang hindi po, ganon. Walang ganon na mentality ng mga apostol. Pastor, mga apostol yan eh. Yes. But we are the believers in Christ. And we are also believing on His Word from Genesis to Revelation, Galatians chapter 1, verse 8 and 9, na paghiwalay sa turo ng mga apostol ay takwil. So therefore, kung may lakas sila ng kaloob, tayo meron din. Amen. Ibig pa nga namin mawala sa katawan at mapasatahanan ng kasama sa Panginoon. Ganda. So, 9, sabi dito, kaya't ang aming namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. So, kung katulad nating nabubuhay sa physical na kalagayan, nabubuhay tayo gamit ang physical na kalagayan sa paglilingkod sa Diyos. Hindi na tayo nagmumura, wala na tayong bisyo, kung nagalit man, hindi nalubugan ng araw, kung may kaaway man, magkakaroon ka agad ng kapatawaran,
At hindi ka kung tawagin sa Bisaya, hindi ka magdumot sa iyong kaaway. Sapagkat kung nasa katawan man tayo, kusa wala, tulad ng sinabi ng mga apostol, kailangan merong nakalulugod na makita sa Kanya. Ngayon, nawala na yung salitang, yun dati wala sa Panginoon, nagger. Pero ngayon nasa Panginoon, hindi na. Ngayon, hindi sa sa paglahat, meron naman ding matino. Pero kalimitang narinig ko, bawal magpahaba, magpaikli ng buhok. Bawal maikli ang damit. Bawal suot ang kasuotang lalaki ng babae o ng babae sa lalaki. Okay, biblical yan. Pagsuot ng kasuotan, long sleeve, kasuotan ng babae, haba ng buhok. Pero pag tiningnan mo, may katawang ukol sa lupa na kunong ugali ng sanlibutan, yun din ang ugali ng mga taong ito. So, malaking po pag-aaral ang tinutukoy ng Biblia tungkol dito sapagkat pagdating sa hukuman, ito na. Verse 10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman, Kristo. Upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Yun na. Wala nang atrasan to. Itong bersikulong ito. Mahayag sa Kanya, maging mabuti o masama. Yan na. Sa hukuman, alam natin, kalimitan, lalo na po sa mga madalas sa hearing, kung sinang nandoon, abogado, judge, witness. Ngayon nga, may mga online na. At kalimitan sa mga cases, kapag hindi mo alam ang mga batas, tulad natin, kapag inariglo ka ng kalaban, papayag ka na lang. Tulad ng babayaran ka, para atras mong kaso. Tulad ng pakiusapan ka, para atlas mong kaso. At hindi lang pambihirang nangyayari, kundi halos madalas po yan. At marami pong mga kaso na natakpan sa pamamagitan ng pag-witness ng mali. At marami din pong kaso na nakalusot sa pamamagitan ng paggamit ng witness na mismo kalimitan ang family. Yun pa ang naging tagapanguna sa isang pasya para po konsintihin ang isang kaso. So itong pangyayaring ito, nilinaw ni Paul, for we must all appear before the judgment seat. Hindi na of God, of Christ. Sa pangalan na po. At yung ginamit niya dito na termino, malinaw po sa verse 10, judgment seat of Christ. So, ang tama pong interpretation dyan, if we talk Godhead, ang name ng God is Jesus Christ. Yung name ng Jesus Christ, Revelation chapter 2, verse 17, na yung new name. Acts chapter 4, verse 12, walang ibang pangalan sa sinong nangangit na sukat, ikaligtas. If we talk salvation, we use the name of Jesus Christ. Now, if we talk judgment, under Isaiah chapter 9, verse 6 and 7, the implementation from the prophecy of Prophet Isaiah up to Apostle Paul na nakadesign sa Gentile. Sabi niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Ibig sabihin, ang judgment seat of Christ, ang direkta pong tinutukoy niya dito, yung kingship time, your kingdom time,
your coming of the Lord, yung time ng thousands of years. Caught up in the air, kasama na po yan. So, ang buong mundo ngayon ay naka-design na ngayon sa Spirit dispensation, which is the Christ time of His kingship time, which is the judgment time. Yung judgment time, ito na, is the judgment seat of Christ. So, yung Hebrew chapter 12, verse 1 and 2, He sat down the right throne of the Father. Ibig sabihin, ang kingship time ni Christ at yung judgment seat of Christ at yung kingship time of Christ at yung thousands of years, the coming of the Lord, caught up in the air. Yung kabuuhan ng eksaktong seventh day, which is the rest day of Christ believers. Ibig sabihin, naintindihan niyang mabuti kung anong katawan na meron tayo. Kung ang katawan ba yan ukol sa lupa na may kamatayan, kung ang katawan ba yan na ukol sa langit para sa walang hanggang sangkalangitan. So, ang sabi ng mga apostol kanina, bantayan nating mabuti, gusto nga nilang mawala. Pero kung nasa katawan sila, magkaroon sila ng kalugod-lugod sa Panginoon. Ibig sabihin, ang katawan, kailangan madaig siya ng Espiritu na makontrol ang buong katawan from head to toe, na ibabalansin niya, okay, ang body, soul, and spirit, kung paano siya mabuhay katulad ni Kristo. Halimbawa, anong merong pinakita sa time ni Christ? Siya ay nakontento. Hindi na siya nag-iisip kung ano pang karangyaan na meron siya, maipon niya. Hindi na siya nag-iisip gano'n. Those Christ believers, those are serving God. Pero pag worldly system, o nabilong ang isang tao sa worldly, at meron siyang katawang ukol sa lupa, ay wala sa kanyang isip yan. Pero pagka katulad ang mindset ng mga apostol, like Jesus Christ, ang nasa isip niya, paglilingkod sa Diyos. Sa time natin, napakapagad. From 1 year old up to 50, ang buhay natin masaya, gumulo ng konti. And then, pumasok na yung edad natin, 45, 50, 60, 70. Abay, nasumpungan natin ito, ang ganda. Kasi sa mga apostol, hindi sila nag-abroad. Hindi na dinanas ang mga buhay na Pero tayo, dinanas natin Dahil dinanas natin at ay nakasumpong sa katotohanan, ang nasa isip natin ngayon, katulad ng kaisipan ng mga apostol. For we must appear before the judgment seat of Christ, that everyone, hindi po every group. Kung meron kang membro na 10 million, meron kang membrong 200, meron kang membro. Alam mo, actually, ang bargaining sa panahon ni Abraham, wala nga, hindi umabot 10 Ha? Ngayon, hindi naman sa kasi po, ang pattern originally sa time ni Lot, which is our time also, na merong dami, sabi ni Abraham, ay sabi ng biyanan ni Moises, Moises, maglagay ka ng mga leader sa tig-100, 50, 20 hanggang 10. Matanda ka na. Pagdating naman kay Lot, ito ang bargaining. Meron ba ganito karami? Meron ba ganito karami? Hanggang 10. Wala talaga. Sino lang ang pwedeng, sa panahon ni Noah, sinong nakitaan nating matuwid? Si Noah at 3 niyang anak. Sa panahon ni Lot, si Lot lang at yung kanyang si Lot lang at saka kasama yung asawa niya. Ang instruction sa kanyang asawa, huwag kang lumingon. Ang church ngayon, ganun din ang instruction. Hindi ibig sabihin, Old Testament yan. Past na yun, hindi po. Pattern siya ng original time sa time natin.
Sometimes maraming church ngayon lumilingon. Ano yung nililingon ni Lot, asawa ni Lot? Di ba yung kayamanan sa Sodom at Gomorrah na nakita niya? Maring kanilang mga pananim, maring ang kanyang naipon. Kasi po, yung paglisan na yan, quickly, seconds or minute, na kailangan nilang gawin. Order ng Diyos yun. Sa ating time ngayon, kung meron ka ng 5 years, 10 years sa pagsaserve sa Panginoon, o kayo sa inyong church, ilang taon na kayo, abay, mahabang panahon na ang preparation. Ibig sabihin, prepare ka na. Anytime. Dumating yung sitwasyon, prepare ang tao anytime. So, the judgment seat of Christ, ibig sabihin, kung meron ng hearing, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alam mo na ang mga evidence, alam mo na kung sinong witness. At pag sinabi na ng court, okay, tapos na. Next hearing, maring ibaba ng desisyon ng piskal tungkol sa kasong inakusa ng isang laban sa isang tao. Pagbaba ng desisyon ng piskal, pag mahirap ka, hindi mo kayang i-apila sa Court of Appeal. At hindi mo rin kayang dalhin sa Supreme Court. Ang problema natin, pera, wala kang pambayad sa abogado. Abogadong kikilos niya. Ay paano kung abogado ang depensa niya mahina? Paano ang abogado kung depensa lang niya puro pera lang? Kung may pera kang pambayad, may pandepensa, kung wala, pabayaan kang kaso mo. Mostly, ang mga mayaman nakalusot. Yan ay temporary lang. Pero, na meron tayong body, soul, and spirit, sa judgment seat of Christ, no one is above the law of God. Lahat harap sa hukuman ni Kristo. Nag-criticize ka ng mga churches, nanira ka ng mga pagtuturo, nagsalita ka ng laban sa mga lingkod ng Diyos, sa hukuman ni Kristo ay ipagsusulit ng taong yan. Nagpatuloy ka sa pag-worship ng idols, sa hukuman ni Kristo ay ipagsusulit ng tao yan. Nagpatuloy ka sa isang katawan na ukol sa lupa at hindi mo sinikap na magkaroon ng katawang ukol sa langit, sa harapan ni Kristo sa kanyang hukuman, ipagsusulit yan. Lahat yun. Magmula sa Genesis hanggang Revelation, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamataas na pagkakasala ng isang tao, sa hukuman ni Kristo, iharap niya. Anong sabi? Every one. Hindi every group. Hindi every by friends. Paano yung mga friends pastor, ng mga pastor na tumatakbo ayon sa tradition ng sanlibutan? Individual. Hindi by group or by friends or by neighborhood or barangay or community. Kundi everyone. So, ang mundo ngayon dito sa everyone, dito mag-iisip dapat ang bawat tao. Hindi pa huli ang lahat. Everyone may receive the things done in his body. So, what is the things that Christ had done for us? Di ba siya ang nag-save sa atin? Nagpako siya sa krus ng Calvary. Hindi siya umiimik, hindi siya nagreklamo. Hinayaan niyang mangyari iyon sapagkat iyon ang will ng Father sa kanya. But hindi ibig sabihin na hinayaan niya, pinagbigyan niya, pero one day, nagkaroon ang Diyos ng judgment sa mga taong gumawa at naglapastangan sa kanyang larawan. Also in our time, if you are a Christ believers who are living in your own wisdom or earthly wisdom, iyong katawan hindi importante.
kapag hindi siya nagkaroon ng katawang participation ukol sa Espiritu, mawalang halaga sa kanyang katawan. Pero pag nagkaroon siya ng participation sa spiritual, yung katawang yan, hindi lang pagalingin siya ng sakit, karamdaman, anumang cancer, kundi lahat ng karamdaman aalisin sa kanya sapagkat ang katawang ukol sa lupa ay meron siyang participation ukol sa Espiritu. Hindi ka makaganap sa gawaing pang-espiritual kung ang katawan mo walang pera, katawan mo may sakit, katawan mo mahina, hindi ka makapag-participate. Dahil ang trabaho sa espiritual na paglilingkod sa Diyos, tulad ng sinabi ni Paul, sabi niya, kahit ako'y gutom, busog, kahit ako'y wala, meron. Wala ka nang ibang makitang apostol sa Gentile setting, walang iba si Apostol Pablo. So sa time natin, hindi naman tayo apostol, mga believers in God, through Jesus Christ. Ang pinakita, He done for us, done in His body according to that He hath done. Ano bang kanyang napagtagumpayan? From heaven, earth, and down to the earth. He done for us, we done to because He done for us. So, ang hukumang ito, ang uupo si Kristo. Ang mga lawyer niya dito, yung Ministry of Reconciliation. At yung mga witness dito, sila din yun. At yung nililitis dito, ang lugar na yun, hindi yan isang lugar na katulad natin. May branch 58, may branch 14, hindi po, which is a church. Ang weekly service, actually, nakakalungkot na minsan sinasabi ng iba, may worship service, may fellowship. Actually, nakakatuwa pakinggan. Sapat ang pagsamba sa Diyos ay talagang kailangan gawin natin yan. At yung fellowship as a Christ believers, fellowship na kailangan makita natin ang testimonya ng Espiritu Santo sa buhay ng isang tao. Yan ang fellowship. At kapag nakita sa iyo ang testimonya ng Espiritu nasa isang tao, ikaw automatically ay nag-worship sa Diyos. Tunay na pagsamba yun. Dahil mayroong mga nanambahan ngayon using by the traditions of men na ang sabi ng Marcos chapter 7, sila palibasa hindi na makapasok sa kanya ng Diyos. Sinarahan nila ito na mayroong gustong pumasok, hindi na. At marami ngayong gumagawa niyan. Sa hukuman ni Kristo, pinapatiyak niya everyone na kailangan po makita nila kung anong pagtatagumpay ni Kristo. So paano, Pastor, halimbawa yung Islam? Problemang malaki yun. Sapagkat hindi na kinikilala na si Christ ay Savior. Okay. Paano yung Buddhist? Ganon din. Paano yung ibang mga believers in God na si Christ kinikilala ng prophet? Problemang malaki yun. Sa hukuman, witness ang importante na tumayo doon sa witness area kung paano siya naging witness as a Christ believer. Kung ano ang kanyang depensa doon sa kanyang pananalig, kung ano ang kanyang depensa sa kanyang sarili, kung anong depensa ng Diyos sa kanyang salita. Ito ngayon ang ating bubuksan sapagkat ang judgment seat of God in Christ, kung paano si Kristo nagtagumpay, yan ang ating titingnan ngayon. Kung tayo ba o sino sa atin, individually, kung paano tayo nagdepensa sa ating pananampalataya sa Panginoon. Actually, mahaba ito, pero kukunin lang natin ang eksaktong oras at sisilayan natin ang atin pong isa sa mga bubuksan yung siguro isingit natin ang
pananampalataya natin sa Diyos. Okay, siguro mga tig-2 verses siguro para ma-hit natin yung time. Okay, buksan natin ang nakasulat po sa okay, tingnan natin ha. Praise the Lord. Simulan natin sa pagbabasa dito sa New Testament. Sige, sa New Testament tayo. Tig-2 verses tayo para hindi tayo maubusan ng oras. Ibibigay natin yung ating katunayan na kung bakit merong pagkasulat sa Biblia, sapagkat sa hukuman, kapag ang nag-akusa at yung nagdepensa, kapwa sila nagpapakita ng ebidensya, both side. At yung pananampalataya sa grupo at individual sa ilang libong churches ngayon, makikita natin dito sa sulat ni Apostol Pedro. At pupuntahan natin yung 1 Peter chapter 3, verse 15. Okay, paano ang depensa sa pananampalataya ni Apostol Pedro sa kanyang time hanggang ngayon? Okay, tingnan natin. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit sa kaamuan at takot. Ngunit sa kaamuan at ibig sabihin, kapag preacher ka, pastor ka, pag tinanong ka, ibibigay mo ang sagot sapagkat ang sabi diyan, humanda ka. Anong sabi? Humanda ka sagot sa bawat individually na sila ay harap sa judgment seat of Christ. Humanda ka sa bawat taong nagtatanong. Kapag ang isang tao tinanong at hindi niya nasagot, ibig sabihin yung taong yon ay walang katawang ukol sa sangkalangitan, kundi may katawan siyang ukol sa lupa. So, kapag ang taong lumalakad o may katawang ukol sa lupa, ang kakampi niya ay isang tao ding na may katawang ukol sa lupa. Magsama-sama talaga yan. At yung pagsama-sama na yon, they are believing also that there is our God Almighty in the name of Jesus Christ. But we can't see inside, or those individual or those leaders today, we can't see na sila ay dinamitan, kundi nakita natin ang mga ito ay hubad. Halimbawa, para makita natin, sino ang katuparan ng 7th day? Si Christ. Dahil ang Diyos Espiritu, walang naman walang buto. Ang 7th day, ang rest day sa time ng Israel, ang katuparan ng 7th day si Christ. Christ is the image of God. Colossians chapter 1. Now, after 3 days, na-resurrect si Christ. Ibig sabihin, may 7th day of the week, may first day of the week. Kung nag-celebrate ngayon ng first day of the week at walang 7th day of the week, ibig sabihin, false witness yun. Very simple. That is a false witness. Sa hukuman ni Kristo, ganyan po ang cross-examine ng lawyers. Based on the scripture na ipinakita, kailan ang 3 days? Matthew chapter 12 verse 40. Kailan ang
day ng kanyang resurrection after 3 days and 3 nights, which is tomorrow, Thursday, based on Daniel chapter 9. Okay, mahabang pag-aaral po yan. So, kapag merong first day of the week, meron siyang 7th day. Yung nabuhay na maguli, siya rin yung katuparan sa ikapitong araw at merong pinatay. Kung may pinatay, may nabuhay. Itong pinatay, He done for us for the salvation and redemption. At itong pinatay, He done for us, nabuhay siya after 3 days and 3 nights for the perfect will of God by His kingship time, the time of His resurrection time. Ibig sabihin, ang sinabi ni Peter, but sanctify the Lord God in your hearts. So those individual, 2 Corinthians chapter 5, verse 10, that you must convince, okay, individually, must sanctify the Lord in your heart. So convince ka talaga na ang Diyos, si Kristo, banal. Pag ang isip, wala talagang banal, ibig sabihin hindi ka sanctified by a heavenly body. Parang nag-profession ng doktor, na ngayon karamihan sa mga doktor, kinokorek ng mga herbalist. Na mismo din mga kapwa doktor nagsabi din, huwag kayong maniwala sa doktor, doktor din ako. Kasi po, yung mga gamot na ganyan, pinag-labor lang yan. Kapwa mga profession naglaban na ngayon. Kasi po, maraming nagtapos sa profession, gusto lang magka-profession because of at salamat sa Diyos, may mga nag-profession ngayon dahil concerned sila doon sa katawang ukol sa sangkalangitan. At kailangan tayo sa panahon natin magkaroon ng pagpapasya in favor of this scripture na yung katawang ukol sa sangkalangitan o ukol sa spirito, kailangan natin at magkaroon tayo ng decision in favor of God. Whether you like it or not, to live and to die. Nang sabi ni Paul, ni Peter, must sanctify the Lord God in your hearts and be. After you believe, you trust the Lord, after you receive the word of God, and be ready always to give an answer to every man. Ibig sabihin, kapag ang isang tao, ang isang preacher, tinanong, hindi niya nasagot, ibig sabihin, hindi siya naniniwala na si Kristo ay banal. Ang problema, maraming nakikinig, maraming sumunod, maraming naniwala, a very difficult believing on that kind of person. So, paano ngayon kung pinsan mo yan? Paano ngayon kapatid mo? Pamangkin mo, anak mo, apo mo? Problemang malaki yun. Dahil ang pagkilala sa pagiging banal ni Kristo, yun ay may katawang ukol sa lupa at walang katawang ukol sa sangkalangitan. Pagharap sa hukuman ni Kristo, yan ang judgment sa Kanya. Dalawa lang ng patutunguhan eh. Okay. Physically, ang spiritual nandito rin bago siya pupunta sa 6 feet below. Yan na. Ang physical na kalagayan, buhay, at ang spiritual na kalagayan, nariyan, na kapag hindi nakapasok ang spiritual na katawan sa isang physical na katawan, ang physical na katawang ito ay laging nasa harap ng hukuman. Katulad siya ng isang tao na lagi na lang napunta sa hukuman, na reklamo, na barangay, na kasi lagi siyang sumusuway sa panuntunan na itinakda ng community. Ang tao ganun din. Kahit araw-araw siya nagsimba, kahit linggo-linggo, buwan-buwan siya nagsisimba, ganun din ang kanyang ginagawa.
paulit-ulit na lang ang pangyayari. So, pagdating ng 6 feet below, pag naabutan siya na hindi niya na-recover ang kanyang sarili to believe that Jesus Christ, He sanctified na mula sa Diyos. Pag pumitik ang kanyang mata, ano man ang kanyang kinamatay, hindi dapat ang salita diyan na una-una lang. Yan talagang kalooban ng Diyos. Mali. Dahil ang tawag niyan sa mga believers in God through Jesus Christ, natutulog lang. Kung natutulog siya, ibig sabihin, darating araw, bubuhayin siya. Hindi tawag sa kanya patay. Paano pa sa tinawag si David na patay? Tinawag si Moses na patay? Yes, that is before Christ. But after Christ, yung mentality na yan, sabi ni Paul, dapat mawala na yun. Sapagkat nilamon na ng buhay ang kamatayan. Pag nilamon na, ganun din ang kaisipan. So, another one. 2 Timothy chapter 4, verse 1. Okay. Verse 1, kukunin natin. 2 Timothy chapter 4, verse 1. Amen. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at mga aral ng mga demonyo. Sus, delikado mga kapatid. First Timothy 4. Now, how can we... First, pinagbibilin ko sa inyo Second. sa paningin Amen. ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay Yun. sa pamamagitan ng kanyang papapakita at sa kanyang kaharian. Alam mo yung 1 Timothy, nagkaroon ng additional scripture si Apostol Pablo at yung binanggit ni Esther Villa, halos magkaparehas lang din yun. Okay. Yung talata, Esther Villa, balikan mo. First Timothy. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y nagsisatalikod sa pananampalataya at nanatikinig sa mga espiritong panghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. So sa last days, may aral ng demonyo na ito ay kagagawa ng espiritu. Nalala ko yung tinanong ang isang tao, sinong nagsabi sa iyo ganyan gagawin? Ang Diyos. Ang tanong doon, tiyak ka ba na Diyos nagsabi sa iyo? Di ba? Halimbawa, kasi we are talking about individual. So, ikaw na yung hukom, ikaw na yung tagapagsalita, ikaw na yung kumikilos, ikaw na yung nabubuhay, ikaw na yung lahat-lahat. Okay, individual yan. Sa korte, wala kang abogado, wala kang witness. Solo mo lang pumunta doon. Ako si ganito, ako si ganyan. Okay, umupo ka dyan. Lilitisin ka. Sino maglitis sa'yo? Walang abogado. Sinong mag-judge sa'yo? Walang judge. At hindi papayag ang judge literally na wala kang lawyer. Ang rules, kailangan may lawyer ka. Ngayon, kung wala kang abogado, okay, i-repair ka doon sa mababang ano. Okay, mag-usap muna kayo bago dito sa korte. Doon reconciliation, pag-uusap. Okay. Sometimes, nangyayari ang ganon, nauulit dahil nakukonsinti ang isang tao sa maling ginawa. Dahil maawain ka rin sa mga Christians, di ba? Mga Christians, maawain, mapagpapumabang loob. Sometimes nalugo. Okay, nangyayari yan. Subalit, it is a kind of reasoning to defend your faith in God. Kung paano ka talaga nakumbinsi that Jesus Christ was sanctified by our God Almighty, body, soul, and spirit. So, pag kumbinsido ka at meron kang faith sa Panginoon, you are depending on your own faith in God na kahit anong mangyari, huwag kang bibigay.
trials, persecution, sickness, disease, to live and to die. Laban. Yan ang mentality ng mga apostol. You defend yourself. Defend yourself because Christ, He done for us. Christ, He done for us. We done to because He done for us. Therefore, we defend ourselves. Defend yourself and defend myself. Hindi kamag-anak, pinsan, kaibigang pastor, kamag-anak, kakilala, grupo, dapat nakadepinsan siya. Hindi. Individually, you need to decide, you need to defend yourself as a Christ believers. Hindi mo na kailangan ng abogado, ang witness, kundi ang church mismo, tayo mismo individually, ang maging witness during the time of preliminary investigations or the time of judgment. So kung 5 years ka na, 10 years ka na naglingkod sa Panginoon, anytime there is a judgment will be come down. Ngayon, kapag meron na po, kung anong judgment, okay, you are separate from any. Both husband and wife, okay, you are a wife. You are separated of your husband. You are husband, okay, you are separated of your wife. So wala ka nang magawa. Ito nang pakiusap mo. Sapagkat kapag nag-decide na ang korte, final judgment, magbasa na po ang